Paskong Pasko po nang nawalan nga po ng tahanan ng aabot sa 30 pamilya sa Tondo, Maynila. Kasunod yan ang sunog na sumiklab sa isang bahay na nasunog na rin noong 2021. Balita hatid ni Jomer Apresto. Sunog ang nagpatigil sa masayang pagdiriwang ng Pasko ng mga residente ng Pilapil Street sa Tondo, Maynila pasado alas 9 kagabi. Ang mga residenteng nagkakasiyahan tumulong na rin sa pag-apula ng apoy. Ang senior citizen naman na si Mang Rogelio, muntik pa umanong masuffocate sa loob ng kanilang bahay kung saan mismo nagsimula ang sunog. Pagising ako, umuusok na. Ginawa namin, punta kami kay Nakakagad Buddha. Doon kami tumalon. Tapos doon kami sa Ngayon ako, nasugatan pa ako. Ang kapatid naman ng kanyang asawa, nagkaroon daw ng sugat matapos madapa habang lumilikas. Ang residente namang ito, ilang mahalagang dokumento lang daw ang naisalba. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may kasikipan ng kalsada sa lugar. Pero hindi naman daw sila gaanong nahirapan sa pag-apula sa apoy na umabot lang sa unang alarma. Hindi bababa sa 4 na truck ng bumbero ang kinailangang rumesponde. Malaking bagay rin daw na marami pang tao sa labas nang maganap ang sunog. Mabilis po na itawag kasi maraming tao, may handaan, nakita nila agad, na-report agad, then action na agad. Ayon naman sa barangay, aabot sa 30 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Napagalaman naman na nasunog na rin noong 2021 ang mismong bahay na pinagmulan ng sunog kagabi. Masakit bang sabihin, yung iba kasi doon mga jumper ang loob ng bahay. Kaya siguro panahon na para aksyonan natin. Gayunman, hindi na sumagot tungkol dito ang pamilya ni Mang Rogelio. Wala rin daw silang alam kung bakit ilang beses nang nasunog ang kanilang bahay. Mananatili muna ang mga residente sa covered court ng barangay. Patuloy naman na iniimbestigahan ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming insidente ng sunog ang naitala sa bansa ngayon pong buwan. Batay sa tala ng Bureau of Fire Protection, mula December 1 hanggang Pasko, umaabot na sa 756 ang naitalang sunog sa bansa. Mas kaunti yan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa madalas na pinagmumulan ng sunog ay problema sa kuryente, paninigarilyo, pagluluto, octopus wiring, at pagsusunog ng basura. Para iwas sunog, muling paalala ng Bureau of Fire Protection, iwasan ang pag-overload sa mga outlet o ang maraming nakasaksak sa iisang outlet. Patayin at tanggalin sa saksak ang mga appliance, pati na rin ang tangke ng LPG kapag hindi ginagamit. Huwag aalis ng kusina kapag may niluluto. Ilayo sa mga bata o ilagay sa mataas o tagong lugar ang mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Kung naninigarilyo, siguraduhin mapatay ng maayos ang upos nito at itapon sa tamang lugar. Panatilihin din pong malinis ang inyong lugar. Nadagdagan pa ng 18 kaso ang mga nabiktima ng paputok sa bansa. Batay po sa datos ng DOH as of December 25, 43 na ang kabuang bilang ng fireworks-related injuries. 39 ay lalaki at 4 naman ang babae. Ayon sa kagawaran, boga, 5-star at piccolo ang mga nangungunang dahilan ng mga insidente. Kasama po yan sa listahan ng mga iligal na paputok sa bansa. Mga kapuso, paalala po ng mga otoridad, mas mainam na huwag nang magpaputok para sa ligtas na pagsalubong sa 2025. Simula po ngayong araw, 24 oras lang pwedeng dumaan sa EDSA ang mga provincial bus. Tatagal yan hanggang sa susunod na Huwebes, January 2, 2025. Dati nang sinabi ng MMDA, inaasahang maluwag naman sa panahong ito ang EDSA. Sa pagtaya ng MMDA, nasa 2,100 ang provincial buses na dumaraan sa Metro Manila. Generally peaceful o mapayapa ang naging pagsalubong sa Pasko sa buong bansa. Ayon po yan sa Philippine National Police. Wala nang naitalang anumang untoward incidents ang PNP. Ngayong karamihan pa ay naka-vacation mode dahil sa holiday season at pagsalubong sa bagong taon. Patuloy raw ang pagbabantay ng pulisya at iba pang ahensya ng pamahalaan sa major transport terminals, malls, night markets at iba pang establishmento. Inulan ng ilang panig ng bansa kahapon, araw ng Pasko dahil sa easterlies at shear line. Kaya may mga residenteng hindi nakapaglibot, Pasko pa naman. Balitang hatid ni EJ Gomez.
Malayo sa saya at ingay ng nagdaang mga taon, tahimik ang Kapaskuhan sa Turtle Island sa Bonggao, Tawi-Tawi. Dahil sa masungit na panahon, walang lumusong sa dagat sa isla. Ilang araw na rin inuulan ng ilang bahagi ng Laguna. Sa Paete, rumagasa ang baha sa pababang bahagi ng kalsada. Nagpasko ring lubog sa baha ang barangay Bulihan at Batuhan sa Fami. Bukod naman sa pagbaha, nagka-landslide din sa ilang bahagi ng Quezon Province. Naitala ang mga iyan sa bahagi ng kalsada, sa barangay Magsaysay sa Infanta at sa barangay Lubayat sa Rial. Tuluyan na pong nasira ang aming karsada. Ito po, oh. Wala nang makakadaan ditong malalaking sasakyan. Hindi rin madaanan ang bahagi ng Sampaloc-Lokban Road. Nabitak ang parte ng kalsada matapos lumambot ang lupa dahil sa pag-ulan. Sama-samang iniaho ng mga rescuer at volunteer ang kotseng yan sa Santa Cruz, Marinduque. Sakay nito ang isang pamilya ng tangayin ng rumagasang baha habang tumatawid sa spillway roon. Nailigtas ang driver at kanyang anak habang pinaghahanap pa ang isa nilang kasama. Sa spillway din nangyari ang isang aksidente sa Lupi, Camarines Sur. Tumatawid sakay ng kanyang kalabaw ang isang lalaki nang tangayin sila ng baha. Matapos ang mahigit kalahating araw, bangkay na nang matagpuan ang lalaki. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, hindi gaya noong bisperas at sa mismong araw ng Pasko, mas maayos na lagay ng panahon ang aasahan dito sa Metro Manila ngayong Huwebes. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa buong araw na ito sa Kamaynilaan. Halos buong Northern Luzon at malaking bahagi po ng Mindanao at ilang panig din ng Visayas ang uulanin naman sa mga susunod na oras. Ayon sa Pag-asa, asahan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Wala pong bagyo mga kapuso, hanging amihan ang magpapaulan ngayon sa Northern Luzon, sabi ng Pag-asa. Habang intertropical convergence zone naman sa Mindanao at Palawan.